biyahe, ayoko nung sobrang init. Pero ayoko rin nung umuulan, syempre. So ngayon, yung topic natin is about sa scam na nangyari sa akin dati. Ano lang naman, hindi naman totally na scam talaga ako, pero may mga times na muntikan na talaga. Siguro ikwento ko yung pinaka malala talaga, yung kahit hindi ako na scam, pero na ano ko parang muntikan na ako mahikayat nun Naalala ko yun, yung nagyaya sa akin dati is classmate ko. Pero syempre hindi ko napapangalanan kasi ano naman, naiintindihan ko naman parang respect the hustle na lang. So yun nga, nung una kinausap niya kami kasi magka-grupo kami dati talaga Parang niyaya niya kami kung gusto daw ba namin ng income, parang part-time job yung pagkakasabi niya nun So medyo nung una hesitant ako kasi syempre estudyante, hindi ko alam kung mapagsasabay Tapos ako pa yung programmer dati doon sa thesis namin. Pero nangyari to 2012, para naalala ko second year yata ako na ito sa college doon sa bagong school ko. So bali pang 4th year ko na nung nag-aaral itong time na to. So yun nga, hesitant ako nung una. Tapos ang sabi niya may parang meet up sa UP para dun daw i-orient yung mga gustong sumama. Tapos ayun, parang napilit na rin niya kasama yung isa namin tropa. Tapos nung nandun na kami, pinakilala niya ako dun sa ibang mga members. Tapos ayun, parang pinaikot kami, parang magkaharap kami sa isa't isa pero pabilog. Parang ganun yung naging setup mo. After namin pumabilog, kami, parang sabi magpakilala kayo isa-isa. Tapos yung mga ginagawa niya sa buhay, kung estudyante or nagtatrabaho. Tapos parang ayun yung basic na idea, parang nagpakilala kami. Tapos after pakilala, parang tinanong kami yung mga isa-isa kami kung gusto ba namin mag-work. Yung talagang parang semi-legit na orientation talaga. Nung time na yun, syempre bagito pa ako, hindi ko rin alam talaga kung kung paano mag take ng applicant sa mga work. So feeling ko yung time na yun, legit yung work na yun. Kasi parang pagkakasabi nung kaklase ko nun, magkikita-kita muna, tapos kung magustuhan daw, parang saka kami papasa dun sa company na pag-applyan talaga namin. So parang ganun yung sinabi niya. So yun going back, kami, nag-usap-usap kami doon. Tapos parang nag-endorse, hindi naman, parang nag-present yung pinaka head nila yata yun, basta yung parang pinaka leader. Tapos pagka-present niya nung presentation, doon parang naramdaman ko na at parang
scam to kasi may binabang, hindi naman scam, parang networking. Ayun pala yung tamang term, networking pala, hindi pala scam. So yun, dun sa presentation napapansin nyo na kasi may dun na pumasok yung mga kailangan mag-recruit, yung kailangan bumili ng product tapos ibibenta mo. Tapos pag napag-recruit ka nga, may parang incentives ka. So yun, nung after ng presentation, sabi ko, hindi na talaga ako tutuloy. Kasi ang nasa isip ko noon, wala ko ilalabas sa pera. Katulad naman sa ibang work, diba? Wala ka naman talagang kailangan ilabas sa pera. Bukod doon sa pagka-hair ka, kailangan mo magpa-medical. Yung mga normal na na kailangan bayaran pag onboarding ka na. Pero doon parang ang sinabi nila, kailangan ko daw bumili ng product. Tapos pagkabili ng product, siyempre bibenta ko yun para makain ako. Tapos after kumakain, siyempre mag-hire, ay pwede ko naman daw ibenta lang yung product o ayoko mag-recruit na ibang tao. Pero parang ini-encourage niya mag-recruit ka kasi mas malaki yung peperahin mo. Unlike dun sa magbebenta ka lang ng product na kung magkano lang yung binili mo, madadagdagan lang ng onte. Unlike sa pag nag-recruit ka talaga. So yun, sabi ko, negative talaga ako kasi wala akong pera. Tapos after nun, syempre parang sabi ko, uuwi na ako kasi wala naman akong mapapala, wala akong pera, tapos wala pa akong hindi pa pala worth yun. Tapos nung nung pauwi na ako, parang yung kaklase ko nung time na yon, sabi niya, hindi sumali ka na. Tapos parang sabi, sumali ka na, sayang to. Kasi tignan mo ako, di ba? Kala ko din nung una, scam pero nung tumagal-tagal, medyo tignan mo, medyo nakaluwag-luwag na ako, nagkakapera na ako. Tapos ako naman, syempre, sinabi ko, pre, wala talaga ako pera Kasi nakita mo naman, estudyante tayo, tapos yung natin, yung baon ko, napupunta lang doon sa sa thesis natin, di ba? Parang wala talaga akong malalabas na ikapera. Tapos sabi niya, syempre, hindi na pre, pwede mo namang sanla yung cellphone mo, sanla mo yan, at mababawi mo rin yan siguro after 7 days, parang ganun. Tapos maganda pa doon, syempre magkasama tayo, di ba? Hindi naman kita lolokohin, tropa kita Tapos sabi ko, syempre, hindi talaga pre, negative talaga. Tapos sumabat na yung yung leader. Sabi niya, ay, tignan mo to, sumali ka na, tignan mo naman ako may kotse na, ilang buwan lang yan, simula nung sumali ako, talagang mapagkakakitaan mo to, pero yun nga lang, kailangan mo maglabas ng pera. Talagang walang madaling pera, siyempre kailangan mo rin gumastos. Pero siyempre ako, talagang todo tanggi na ako nung parang gusto ko na talagang umuwi kasi talagang parang na talaga nararamdaman ko ng kailangan ko talagang hindi nila ako papalisin pag hindi ako gumastos ng pera. Nung time na yun,
may ano ko, may 100 pesos ako. Parang yun lang talaga yung pera ko noon. Sabi ko, tignan niyo yung tignan niyo yung wallet ko. Ito lang talaga yung laman ng wallet ko, 100 lang. Nakita niyo naman. Saka hindi ko pwede sanla yung cellphone ko kasi ito ginagamit ko, magalit sa akin yung mother ko. Binigay niya to, tapos sasanla ako. Pag hindi niya nakita to, hanapin sa akin to, magwawala yan. Ayan. Tapos yun medyo nakalusot na ako doon. At hinayaan naman niya akong hinayaan naman nila akong umalis. Pero yun nga, medyo na off ako nun. Kaya magmula nun, talagang medyo pag niyayaya ako ng mga ganun-ganun na part-time, hindi na talaga ako sumasama. Tapos ayun nga, nung pauwi na kami, yung klase ko parang in-encourage pa rin kami. Pero ako talaga, sarado na isip ko, yung ako talaga ng ganong kahit sabihin natin may pera ako, tapos magbibentahin lang nila ako, tapos kung mag-recruit di masaya daw, hindi ko na gagawin yan. Hindi talaga ako sumasali sa mga networking na ganyan. Nung time na yun, medyo putok na yung networking no, pero hindi pa yung sa scale na talagang kahit saan maririnig mo. Maririnig mo siya, pero isang company na yung nagne-networking noon Unlike ngayon talaga na medyo na siya, well known na. Tapos alam na parang ngayon nga legitimate business na yung hindi naman legitimate na totally legitimate parang alam niyo yun, yung parang legal na business siya, pero syempre yung way hindi naman ganun kalegal kasi nga syempre nagre-recruit ka. And syempre wala yun sa sa parang sa permit siguro nila, parang gano'n. Parang ang kadalasan yung mga ganyan, yung permit kasi nila lang, parang sa pag-distribute lang, pero wala sila sa recruitment. So yun yung parang illegal part nila. Pero yun nga. Etong pangalawang kwento ko, medyo nangyari naman to medyo matagal-tagal na rin. Pero graduate na ako nito. Ito yung time na kaka-graduate ko lang, tapos naghahanap na kami ng work. Parang ito yung time na try ko mag-apply malapit sa Bulacan. Tapos biglang may nag-chat sa akin. Classmate ko siya, pero hindi ko naman siya ganun ka-close. Nagulat nga ako na nag-chat siya. Parang nangangamusta nung una, pero kala ko dati talaga legit na interaction yun kasi never ko talaga siya nakausap. Tapos parang alam mo yun, parang nagulat na lang talaga ako. Baka ang nasa isip ko baka gusto naman talaga akong kausapin, pero syempre dahil hindi nga kami masyadong close at isa lang yung subject ko sa kanila, baka kaya nahihiya siya. Tapos yun sabi niya pre, may trabaho ka na ba? Tapos sabi, wala pa akong trabaho Tapos ayun, nung siya, sabi niya, pre, gusto mong may alam ako kasing trabahong pwede mong pasukan.
Tapos sabi ko, syempre, oh, di nga. Tapos sabi niya, sabi niya, pre, meron dito sa sa Cubao lang. Kung gusto mo, sasabihin ko sa yung details ng trabaho, pero magkita tayo over coffee. So syempre ako, parang medyo medyo natuwa ako kasi syempre magre-reach out sa akin tapos trabaho yung offer. Pero nung nandun na ako, nakita kasi kami na ito sa SM. After namin magkita, nagulat ako kasi may mga iba pa pala siyang parang in-invite. Siguro mga 5 tao kami. Tapos karamihan doon classmate pa namin. Yung isang classmate kong nakita dito, yung tropa ko na mahilig mag-basketball, pero nakilala ko lang siya dahil sa Dota. Tapos meron pa dito yung classmate namin na maganda dati, parang naghahanap din ng work yun. Tapos yung magjowa, nakita ko rin doon. Tapos yun nga, yung isa hindi ko na maalala kung sino Pero alam ko rin yung classmate din. Parang within circle lang yung in-invite niya, kami lang. Ay, traffic. Grabe ang traffic. So ayun na nga, going back, nandun na kami, nakaupo na kami sa coffee shop. Tapos sagot pa nung nag-invite sa amin. So yun, dating gawin, kinamusta kami isa-isa. Tapos after niya kaming kumustahin, nagbukas na siya ng laptop. Tapos ayun na nga, nag-explain na ulit. Doon nakaramdam na talaga ako. Sabi ko, nako, same na to. Same na technique to, katulad nung ginawa sa akin nung in-invite ako dati sa networking. So yun, tama nga hinala ako, networking din talaga. Talagang sabi ko, nagdahilan na ako nun. Sabi ko, CR lang ako kasi medyo sumakit yung tiyan ko dun sa kape. Sabi ko, hindi talaga ako mahilig sa kape. Pero nung time na yun, medyo mahilig talaga ako sa kape. Lagi nga akong pupunta dati ng Starbucks nun Parang nung dumampi sa akin dati yung Starbucks, parang hinanap-hanap ko na So ayun nga, nagdahilan ako. Hindi ko pa nga masyadong ubos yung yung coffee ko nun Naalala ko yung binili sa amin yung yung 20 pa na coffee. Yung nung time na yun, parang alam ko 140 yun. Tapos binilihan kami. So yun, parang yun nata talaga yung panghatak nila ng na marirecruit nila. Tapos after nun, nag-CR ako. Nag-CR talaga ako legit. Pero syempre, nung palabas na ako, medyo nagtago-tago na ako. After ko after ko lumabas sa CR, nagtago talaga ako. Talagang hindi ako nagpakita dun sa nagre-recruit. Tapos ang nangyari doon, nung palabas na ako ng Starbucks noon, nakita ako ng tropa ko, yung mahilig mag-basketball. Sinenyasan ko na, sabi ko, wag na tumuloy
Parang gumanon, parang ninad ko yung ulo ko na ano, parang sabi ko wala, negative yan. Tapos yun, ewan ko kung nakalis siya, pero kung nakalis ako hindi na ako hinanap. Tapos blinak ko na rin sa Facebook yun, yung classmate ko na yun. Doon sa iba, hindi ko alam kung ano yung naging nangyari sa kanila, pero sana hindi sila na ano, na recruit. Traffic. Tapos magmula nun, ano medyo talagang ano, yun na yung parang ano, final nail sa coffin na pag may nagyaya sa akin magkape na sinasabi may business or part-time, ako di na talaga ako pupunta. Lalo na yung ano, yung mga ngamusta lang sa akin bigla. Tapos after kang kamustahin, ano, biglang mag-offer ng part-time, negative na sa akin yun. Lalo na yung mga hindi ko naman talaga nakahalubilo nung college. Kasi syempre ganun tayo dati nung ano nung kabaguhan pa ng Facebook. Pag may nakita tayong classmate natin sa Facebook, ina-add natin kahit di naman natin close eh. Pero ngayon ako, yung mga ina-add ko na lang talaga, yung mga close ko na lang, yung mga kakilala ko talaga. Tapos nag-unfriend na rin ako yung mga hindi ko masyadong kilala. Kahit nga minsan yung kakilala ko, basta hindi na ako masyadong kinakausap eh. So ayun nga, yun lang naman siguro yung mga ano, medyo munti ka na ako na-scam, na hindi naman talaga ako totally na-scam. Pero meron pa akong ano, napuntahan sa Cubao naman to. Parang ano rin, hindi naman siya namimilit katulad nung iba, pero ayun nga medyo scammy pa rin yung galawan eh. Kasi nung nandun kami, parang hiningihan kami ng 200, tapos sabi nila yung 200 daw para i-process yung application namin. Sabi ko, bakit kayo nang magbayad din, nag-apply nga ako, wala nga ako nila. Pero sabi yun nga, pagkakabanggit, parang processing fee nga daw. Eh syempre ako, hindi na ako bago sa mga ganun. Nakapanood na rin ako ng mga YouTube, yung mga bago ako mag-apply. So alam ko, scam yun. Ganun din yung technique ko, sabi ko ano, magsi-CR lang ako. Buti na lang wala silang CR sa loob. Tapos yun, umalis na ako. Sayang yung ano nun, yung pamasahe ko nun. Kasi putik yan. Galing pa ako dati Bulacan eh. Tapos pumunta ako Cubao. Tapos muntikan pa ako ma-scam. Buti na lang talaga. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Kasi ano eh, malapit na tayo. Saka ano naman eh, wala naman ang masyadong ano experience sa mga scam or mga networking na yan. Bukod doon sa dalawa, ay doon sa tatlong nakwento ko. So kung umabot ka sa part ng video na to, ano naman, pahingin naman ako ng like saka subscribe. Saka syempre hit nyo na rin yung ano, notification para updated kayo. Sige, hanggang dito na lang talaga. Bye na.